adore you, hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake. Bago po, alam mo kung isa po, magdilig pa tayo ng kanta ng Panginoon muna po. Bago tayo mag-consider. Ito po ay nakarecord po ito at idadawin po na naman sa YouTube. Ako na naman po ay mag-vlog tungkol sa Panginoon. Panginoon, ang patigalalangin Panginoon, ang huling ako ng pagkatawaran, Lord, sa aking nagawang kasalanan, Lord, kaya ko inayag, Lord. Alam ko, Panginoon, na umpisa na naman natin, Lord, ang iyong salita at mga tao, mga pastor, matauhan kayo sa inyong ginagawa. Na kayo nagtuturo ng salita na may bayad. Ako po, magtuturo ako ng salita ng Diyos, walang bayad po, libre lahat, ako pang mamimigay. Aywan ko kung may kayang pastor na gawin ito. Wala. Isipin nyo mga pastor, ang kaligtasan po sa langit ay libre. Hindi po pinabayaran. Isipin nyo lahat, Lord, humihingi ko ng kapatawan ulit, Lord, sa aking mga nagawang kasalanan, hingin niya, Lord. At Lord, maraming salamat, Lord. Balutin mo ako yung banal dugo, banal Espiritu, Panginoon, na bawat lalabas sa bungaga ko, Lord, ang Holy Spirit sa puso ko po, Lord, ang maglilika at sasabihin ko ang katotohanan sa buong mundo na ako po, Panginoon, ay yung pinili. At ang tanong namang iba, Lord, bakit mo ako pinili, Lord? Sasagutin ko yung mamaya. Lord, maraming salamat po, Lord, sa mga blessing na tinanggap ko, Lord. At itong buhay ko, Panginoon, ikaw ang may bigay, Lord. Sabi mo sa inyong salita, Panginoon, wala kami magagawa kung wala ka. Totoo yan, 100%. Dahil ako ang lumikha ng langit at lupa, ikaw ang gumawa ng langit na yan ay nag-umpisa ang kabutihan sa langit, Lord. Lord, maraming salamat, Lord. At ibinabalik ko sa iyo, Panginoong Ama, ang Jesus, ang Holy Spirit, ang kapurihan sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Umpisa na po tayo. Ito, ang tanong ng marami, bakit daw ako napili ng Panginoon? Sasagutin ko agad, di ba? Ang Diyos, huwag yung tuturuan. Ang Diyos, alam niya kung sino pipiliin niya. Alam niya, hindi niya na pwedeng sabihan ng Diyos dahil ang Diyos, hindi ka pa nagkasala, alam na niya. Bago ka magkasala, alam na niya. Bago magkasala si Adan at Eva, alam na niya. Hindi niyo alam yan? Bakit nag-umpisa po sa langit ang kabutihan? Doon nag-umpisa po ang kabutihan sa langit po. Na si mismong Prinsipe King, siya ang pinili ng Diyos na right-hand niya, na pinagkakatiwalaan niya. Pero, lumabag sa Diyos. Lahat ng ginagawa ng Panginoon sa langit po, napapanood niya, pero walang nakikialam sa Panginoong Ama. Nandun po si Jesus Christ sa right-hand niya po. Pero, ang Diyos ang gumawa ng langit at lupa. Siya ang lumikha sa atin lahat. Pero si Jesus Christ nasa kanang kamay niya po. Si Jesus Christ po, ang padil niya nung nagkasala si Adan at Eva na hindi sila humingi ng tawad po. Doon lang pumabil si Jesus Christ. Na inutusan niya sa Ama na bumaba at magkatawang tao. Pinili niya si Virgin Maria.
ipinanganak ng parang taong tulad natin at nagkaedad ng 30 years old, saka siya nag-umpisa ang salita ng Diyos. Kung ano yung utos ng Ama, yun lahat ang sinunod niya. Kaya magtaka kayo, bakit ako napili ng Diyos? O kaya po magsilos. Hindi kailangan para mag-aral ka ng pastor. Hindi para kailangan kung ano-anong pag-aralan mo. Ako, 1 taon lang ako nag-aaral, pero bakit ako pinili ng Diyos? Kasi alam ng Diyos ang puso ko. Alam ng Diyos na hindi ako magpapayaman. Alam ng Diyos na tutulong ako sa mahihirap. Alam ng Diyos, 22 years old ako sa Hawaii. Wala akong ipon po. Ngayon, negative $500 ako sa bangko po. Dahil sa pagtulong ko sa nangangailangan. Kung minsan, nagkakasalanan ako sa pagtulong ko po. Dahil ang sabi ng Diyos, ang tamad hindi kakain. Kung ang manok na, ibon, nabubuhay, walang tinatanim, tao pa kaya binigyan ko ng isip na tama? Nung ako si Adan nag-iba, hindi ko hinangad na magkasala sila, sabi ng Diyos Ama. Hindi niya hinangad. Pero hindi sila sumunod sa utos ng Ama na makakain nyo lahat ng bunga ng kahoy dyan. Huwag lang yung isa. Kumbaga, 99% makain nila. 1% lang ang hindi nila kainin. Dahil ang may hawak na prutas ng kasalanan, si Satanas. Kaya nyo lang narinig yan, di ba? Kayong mga pastor, akala nyo kung magagaling kayo. Tinanong ko sa pastor kung saan nag-umpisa ang kasalanan. Ang pinagbintangan nila si Adan at Eva. Kayo mga pastor, mga kayo, hindi kayo alam ang ginagawa nyo. Batayan nyo Biblia. Ang tanong ba, maliligtas tayo ng Biblia? Sige, sagutin nyo ako. Akala nyo, matalino kayo kung pinag-aral kayo ng pastor na 4 years course? Ang Diyos, sabi niya sa akin, Romy, hindi ka kailangan mag-aral ng 4 years course na pastor. Bibigyan kita ng karunungan na wisdom na hindi ko ibinigay sa iba at hindi ko itiniwala sa iba dahil ikaw ang nakita ko lang na karapat-dapat na pagkatiwalaan ko sa lahat ng tao. See? Mainggit kayo sa akin? Mainggit kayo sa akin? Ang naiinggit lang, kampo ni Satanas. Yan ang totoo. Magpasalamat kayo at ako'y napili ng Panginoon na kaisa-isa na ako'y tinatawag na Superman. Ang daming nangyari sa buhay ko, bata pa ako. Ang daming pagsubok, pero bata pa ako, makadiyos na ako. Nakakasala din ako noon. Aminin ko dahil hindi ako perfecto. Ang perfecto lang ang Diyos ko. Pero, pag susunod ka pa sa Panginoon na buong buo, iwasan mo magkasala. Ang paglilingkod po sa Diyos ay kusang loob po. Hindi po pinipilit kayo. Kaya kung kayo namatay at napunta yung espiritu nyo sa impyerno, hindi nyo pwedeng sisihin ang Diyos. Diba? Kasi bago magkasala si Adan at Eva, sinabi na niya eh. Kaya hinayaan lang kasi Satanas doon sa paraiso. Dahil ang Diyos, hindi po namimilit ng kaligtasan po, kusang loob po. Sinabi na niya na makakain nyo lang ng bunga dyan. Huwag lang yung isang bunga na dyan na prutas na hawak ni Satanas. Na yan ay malalaman nyo ang tama at mali. Pero alam ng Diyos Ama na makakasala sa Adan at Eva. Pero sinabi niya sa una, hindi pa sila nagkasala, magparami kayo. Hindi pa sila nagkasala, sabi ng Diyos Ama, kayo aking nilikha, hindi magkasala, kundi sumunod sa utos ko at maglingkod sa akin. Hindi alam ng pastor yan po. Kayo mga pastor, akala nyo kung sino kayo matalino, ako nga debatiin nyo. Sabihin nyo, ibigay ko ang telephone number ko, ibigay ko ang Facebook ko, ibigay ko lahat, tawagan nyo ako, mag-video kang tayo kung tingnan ko, kung masasagot nyo ang tanong ko. Ang tanong ko sa inyo, yung binigay ng Panginoon sa akin na hindi nyo alam, na ako lang nakakaalaman ang Diyos. Kaya huwag kayong magsilos po. Kung kayo tunay lilingkod ng Diyos, huwag kayong maghingi ng pera. Huwag yung sasabihin niyang 10%, huwag yung sasabihin niyang offering, huwag yung sasabihin niyang contribution. Ang membro po, kusang magbigay lang po. Walang yayaman na pastor, pagsundin niyo ang utos ng Diyos. Huwag kayong magpayaman sa lupa, sa langit kayo magpayaman. Dahil ang kayamanan sa lupa po, pag-aari ng Diyos lahat yan. Pag-aari ng Diyos lahat yan, ang kayamanan po sa lupa.
Hindi po pag-aari kahit sino yan. Dahil ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa, nagkaroon lang ng impyerno nung nagkasala si Prinsipe King na ang tawag ngayon ay Satanas. Nabigla kayo, no? Paano ko alam lahat yan? Dahil ako lang ang napili ng Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu na kailangan kong sabihin niya. Hindi ako nagbubuklan ng Biblia po. Wala akong binuklat, wala akong binabasa. Bakit alam kong sabihin niya? Hindi nyo makikita ang kapangyarihan ng Diyos, walang imposible. Mamimili ng tao na tapat sa Kanya na hindi na una yung pera po. Ang importante, unahin nyo po, salita ng Diyos yung kaligtasan sa langit na libre po. Diba? Ngayon, masaktan kayo mga pastor, masaktan kayo Iglesia ni Manalo, masaktan kang JL, EDB na ba? Nagpayaman ka, ikaw ang may-ari ng Channel 5. Yung yumaman ka, hindi ka pinayaman ng Diyos. Ang nagpayaman sa inyo si Satanas. Dahil galing yung kayamanan mo sa mahihirap. Sa dami ng membro mo, sa dami ng nagbibigay, naging milyonaryo ka. Pero pag yan ay tinulong mo sa mahihirap, hindi ka mayaman ngayon. Pero dapat mayaman ka sa langit tulad ko, di ba? Walang yayaman na pastor. Kung ang ibinibigay ng membro po, itulong nyo sa mahihirap po. Gaya ko po. Walang nagbibigay sa akin, pinaghirapan ko, nag-caregiver ako, tinikis ko tayo, ihibaw lahat, pero wala akong ipon. Dapat ako ang modelo nyo lahat na kayain nyo. Lingkod ng Diyos na kusang loob at kusang tumulong sa mahihirap. 22 years na ako sa Hawaii, wala akong ipon po. Ngayon, negative 500 ako sa bangko sa Hawaii po. Marami ko pang utang na binabayaran po. Pero kahit minsan hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Pag hindi kayo gumagawa ng kasalanan, walang nakaharang po. Ang blessing po tuloy-tuloy. Pero ang sabi ng Diyos, ang blessing pinagtatrabahuhan, hindi kusang dumarating. Ang tamad, hindi kakain. Diba? Ulitin ko ulit. Kung ang manok at ibon hindi nagtatanim, nabubuhay, tao pa kaya? Kaya Panginoon, patawarin mo ako, Lord. Kung sadya lang ako mabait, Lord, na kahit yung mga tamad, kahit yung mga kwat, nagbibigay ako ng grasya sa kanila. Dahil ang sabi ko, Diyos, hindi masamang yumaman, but share the blessing. Pero hindi ako nagpayaman ng Panginoon kahit minsan. Ang tunay na kayaman ng Panginoon sa langit po, yan ang pinangako mo. Sa pagmamahal mo sa tao, Panginoon, nung nagkasala si Adan at Eva, na hindi po sila nagsisi, na kung sinabi na sana, Panginoon, naming amang Diyos Ama, tinabag namin ang inyong utos, patawarin mo kami sa aming nagawang kasalanan. Sila po ay mag-stick po sa paradise. At ang gagawin mo nga, alam ko, tatanggalin mo si Satanas, pati yung mga alipur siyang anghel, itatapon sa impyerno. Sila lang dapat ang nasa impyerno. Dahil nagkaroon ng impyerno, Panginoon, nung nagkasala si Prinsipe King. Nanilabanan kanya, na dahil sa siyos po, Panginoon. Tama? Yan ang totoo. Pero may pastor na makapagsabi yan? May pastor na makapagsabi yan? Tinanong ko ang mga pastor saan nag-umpisa ang kasalanan? Ang sinisisi nila, si Adan at Eva. Maling-mali po. Ang ugat ng kasalanan po, si Satanas sa langit po. Diyan ang umpisa, nadamay lang si Adan at Eva na nagkasala dahil hindi po sila nagsisi po. Parang kayo, kahit napako si Kristo sa cross, kung di kayo magsisi sa inyong kasalanan, magkapunta pa kayo ng langit? Hindi po. Ang tinuturo ng mga pastor, halos ituro lang ng Biblia. Pero ang kaligtasan, yan ang importante po. Sa una sa lahat, kaligtasan po kung paano ang Diyos Ama minahal ang tao na ibinuwis ng anak niya ang kanyang buhay sa krus, na napako sa krus, na tinubos tayo sa kanyang dugo at muling nabuhay po. Yan dapat po. Bago kayo magturo ng ibang laman ng Biblia po, yan munang ituro nyo na una para ang tao malaman nilang katotohanan. Kaya ang tanong ko nga, bakit tayo nilikha ng Diyos? Ang sagot ng Pastor Iboyet, tanggapin si Kristo, idagdag mo na lang yan. Yung isa naman, sabi niya, purihin at sambay, idagdag mo na lang yan. May sinabi ng Diyos Ama na hindi nyo alam, na ako lang nakakaalam, na kayo sa akin nyo lang narinig. Ang sabi ng Diyos, kayo aking nilikha, hindi magpayaman, kundi maglingkod sa akin. Kapag kayo namatay,
ang espiritu nyo diretso po sa langit, na doon wala nang kasalanan doon po. Kayong mga mayayaman, akala yung mayaman kayo sa pag-aari ng kayamanan nyo. Lahat ng kayamanan sa buong mundo, pag-aari ng Panginoon po. Wala kayong pag-aari. Dahil, anong sabi ng Diyos? Temporary lang ang buhay dito sa mundo. Diba? Ay kung sana si Adan Iba sana, nagsisi sila. Panginoon ay Mama, patawarin mo ko sa aming nakasalanan na nilabag namin ang iyong utos. Nasa paraiso tayo ngayon. Hindi na bumaba si Kristo na ipako sa cross. Dahil ang paraiso po ay temporary yan, papuntang langit po. Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng impyerno po. Yan ang totoo. Hindi alam ng mga pastor yan. Kasi hindi sila pinili ng Diyos na sila ay magsabi po sa atin, ako po ang pinili ng Diyos sa Holy Spirit, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kaya kayo, nagsilos kayo ngayon. Kung talagang lingkod kayo ng Diyos, huwag kayong manghingi ng pera po. Kung magbibigay ang membro ng voluntaryo po, tanggapin nyo, pero gamitin nyo po sa gawain ng Diyos. Itulong nyo po sa mahihirap. Dahil ang tunay na kayamanan po sa langit. Iglesia ni Manalo, nagpayaman. Ang daming pastor nagpayaman. Abilardi nagpayaman. GAL nagpayaman. Ang tanong ba, ligtas ba kayo? Ang tanong, ligtas ba kayo? Yan ang tanong ng Panginoon sa inyo na pinapasabi sa akin. Dahil ang kayamanan sa lupa, useless po. Useless. Napakaraming membro ng Iglesia ni Manalo. Ang Iglesia ni Manalo, ang totoo yan, Iglesia ni Kulto. Parang Kibuloy. Si Kibuloy, ginagamit niya ang Diyos, pero nagpayaman po at rapist pa po. Si GIL, Jesus Lord, ginagamit niya ang Diyos, ang salita ng Diyos. Napakaraming libro. Ang tanong ba, ligtas ba kayo lahat? Alam nyo, ang kaligtasan lang po si Jesus Christ po. Wala nang iba. Ang Bible, hindi kayo maliligtas. Pwede mong itapon yung Bible, pwede mong sunugin yung Bible, pero ang salita ng Diyos, hindi pwede yung itapon at sunugin. Gaya ko, maghawak ako ng Bible o hindi, ang itinuturo ko po yung tunay na kaligtasan papuntang langit. Kung ayaw nyo mapunta ng impyerno, makinig kayo sa akin, sundin nyo ang utos ng Diyos, maglingkod kayo sa Diyos na hindi magpayaman, kundi sumunod sa gusto ng Panginoong Isus. Si Panginoong Isus ang siyang napako sa krus. Siya ang judge ng Espiritu natin. Hindi kayo makakarating sa aking Ama, kung hindi kayo dadaan sa akin. Dahil ang Ama ang inutos sa inyong mapako sa krus si Jesus Christ. Siya po ang tumubos ng ating kasalanan na namana kay Adan at Iba na hindi sila nagsisi, namatay tayo sa Espiritu po. Yan ang totoo po. Makinig kayo sa akin, huwag na kayong makinig sa mga pastor. Ang daming pastor na bulang propeta. Anong sabi ni Jesus Christ nung yung mga pastor? Yung Espiritu nila. Sabi ni Jesus Christ, umalis kayo sa aking harapan, hindi ko kayo kilala. Sagot nila, Panginoong Isus, ang dami pong maliligtas. Ito namin na yung salita. Anong sagot ni Jesus Christ? Kayo ang mga bulang propeta. Kayong mga asong matatakaw. Wala kayong kabusugan. Hindi ko kayo kilala. Depart from me. Umalis kayo sa aking harapan. Saan na punta yun? Baksak nila po impyerno. See? Mga pastor yan na nag-aral pa ng salita ng Diyos. Pero ang tanong ko pa sa inyo, yung mga apostol ni Jesus Christ nag-aral pa ng pastor? Hindi po. Hindi po. Pag pinili ka ng Diyos, hindi mo kailangan mag-aral ng pastor. Sumunod ka sa gusto niya at bibigyan ka na ng karunungan na galing sa kanya. Nang tawag sa English, wisdom. Ngayon, matawang kayo mga pastor. Ang parating tinuturo nyo, Malakay 3. Na sinabing, pag hindi binigay yung 10% po, ninanakawan po ang Diyos. Tanga kayo, bobo kayo. Ang Diyos hindi niya kailangan ng pera. Ang nangangailangan ng pera ang tao. Pero ang ginawa niyo, nagpayaman kayo. Nagpayaman ka. Jesus is Lord. Ibinaliba. Korupsyon yung anak mong senador. Ginagamit niya ang salita ng Diyos. Pero korupsyon siya. Ang tanong ba, pwede kang magkunwari sa Diyos? Pwede kang magsinungaling sa Diyos? Magpakatotoo po kayo. Dahil ang tunay na mapunta ng langit po,
yung tunay na totoo na nagpakatuto sa Diyos, na naglingkod ng kusang loob sa Panginoon, na walang hindi nag-isip ng masama po. Hindi kailangan pong kayamanan dito sa lupa po. Ang kayamanan sa lupa, temporary lang po. Kung ako, inuna ko yung pira, mayaman na po ako. Pero hindi ako mayaman. Mayaman ako sa langit. Diba? Sinong pastor na pinakamagaling? Idibati niyo ako. Tanungin ko kayo kung may masagot kayo sa tanong ko. Yung alam ko, hindi nyo alam. Yung alam ko, wala sa Biblia. Yung alam ko, binigay ng Diyos sa akin ng kusa. Dahil alam niyang mapagkatiwala niya pa ko. Ako lang po isang caregiver sa Hawaii. Kaiihi lahat, pero mahal na mahal ko yung mga pasyente ko po. At mahal na mahal din nila ko. Sino ang caregiver na nag-aalaga sa second floor na ako na ang nagkarpintirong inakyatan niya na hanggang ngayon naka-aircon, may TV lahat, may microwave. Binili ko yan lahat po, binili ng Diyos yan. Hindi ko ina-actor yung sinasahod ko sa pasyente ko. Ang ina-actor ako, makapaglingkod ako ng Diyos ng tapat at buo na kusang loob na naglilingkod na tunay na 100% po. May bilubok lang akong Biblia po. Hindi ako Diyos, pero tao lang ako. Pero pinakaloban ako ng Diyos ng kakaibang karunungan, wisdom na galing sa Panginoon po. Huwag kayong magtaka po. Dahil lumabas na ang tao na pinagkatiwala ng Panginoong Hesus Ama na mula umpisa, nilikha si Adan at iba, walang pinagkatiwala na tulad ko po. Kayong mga politiko, kayong mga senador, nung nagkasala si Kibuloy, takot kayong humarap po, ang nag-iisang Risa Ontiveros. Ang nag-iisang Trillanes po ang tumayo na nagpakulong po kay Duterte. Ang bagay magpresidente po, si Trillanes, Vice President niya si Risa Ontiveros po. Yan ang totoo. Maliwala kayo sa akin. Yan ang dapat nating iboto kung dumating ang 2028, kung sila po ay mag-partner. Dahil yung mga pipili ng mga tao, pinili ng Diyos po. Pag kayo nagpresidente, hindi kayo pinili ng Diyos, masisira ang buhay nyo, parang si Duterte. Subukan mo raw yung siya po, masisira ang buhay mo. Yung pala siya ay protector ng siya po. Si Michael Yang po. Nasaan ngayon si Duterte? Nasaan ngayon si Kibuloy? Nasa kulungan po sila. Hindi pa sila namamatay, pinarusahan na sila ng Panginoon kasi ang Diyos po. Hindi ka pwedeng magkunwari, hindi ka pwedeng magsinungaling. Kaya tayong mga senador na makukulong, tanggapin nyo ang katotohanan. Umamin kayo sa inyong kasalanan. Aminin nyo sa korte. Kung magdusa man kayo sa kulungan, tanggapin nyo. May paraan pa para kayo po ay makapunta ng langit. Magsisi kayo at umamin kayo sa inyong kasalanan. Dahil ang kasalanan nyo po, hindi nyo may tatago sa Diyos. Yan ang katotohanan po. Diba? Pwede nyo lukuhin ang tao, pero ang Diyos hindi nyo pwedeng lukuhin po. Magtaka kayo, bakit magulo ang buong mundo? Ang sagot nyo, mga politiko, mga hindi po. Magulo ang buong mundo kasi nandito pa si Satanas. Espiritu po. Anong sabi ng Diyos? Si Satanas, to kill, to steal, kill, and destroy po. Kaya magulo ang mundo po. Diba? Sa langit, bawal ang kasalanan doon. Doon lang galing si Satanas sa langit. Pero dahil sa silos sa Diyos Ama, nilabanan niya at nahulog dito sa lupa at nadama si Adan at Eva kasi hindi sila nagsisi sa kanilang ginawang kasalanan na sinabi ng Diyos Ama na pagkakainin niyo yan, mamamatay kayo. Pero napatay sila sa Espiritu kasi hindi sila nagsisi. Kung nagsisi sana sila, Panginoong Ama, patawarin mo kami sa aming nagawang kasalanan na nilabag namin ang iyong utos. Hindi po sila papalayasin po sa paradise. Ang gagawin ng Diyos Ama, tatanggalin niya si Satanas, yung mga alipor sa demonyo yung anghel niya, ipapon sa impyerno. Pero alam niyo ba mga pastor yan? Mga pastor na mga bubo, tanga. Kakalabanin niyo ako? Subukan niyo akong kalabanin. Ang kalabanin niyo po ang Panginoong Hesus at Ama. Kasi ako lang po ang pinili niyang magsabi nitong masakit ang katotohanan.
Masakit po ang katotohanan. Sa langit po, walang bakla, walang tumboy. Kaya ang tao doon perfecto. Bakit perfecto? Dalawa lang ang klase ng tao po, babae, lalaki po. Yan ang hindi nyo alam. Kaya perfecto. Nung nilikha niya si Adan at Eva, perfecto sila. Dahil nagkasala sila, hindi sila nagsisi na humingi ng tawad sa Panginoong Ama. Ngayon nyo lang narinig yan. Dapat ang ituro yung mga pastor, una sa lahat, ang kaligtasan po. Kung paano nag-umpisa ang kasalanan. Yan ang dapat, di ba? Ang dami yung tinuturo sa Biblia. Ang tanong ba, ang Biblia ba maliligtas kayo? Ang Biblia ba ang napako sa krus? Sige nga, ang napako sa krus po, si Jesucristo na hindi nagbuklat ng Biblia, hindi siya nagbasa ng Biblia. Bakit ako ang pinili ng Diyos? Hindi ko kailangan magbuklat ng Biblia po. Dahil ang Diyos nasa puso ko po, Espiritu po. Kaya mahiya ka, Pastor Ibugit. Akala mo matalino ka sa akin? Ako ang pinakamatalino na tao na nilikha ng Diyos. Hindi ako nagyayabang po kasi nararamdaman ko ang tiwala ng Diyos sa akin na hindi ko hingi ng pera, ako pang mamigay. Ang pinangako po, kung ako po ay kikita sa YouTube po, lahat ng kikitain ko, ibibigay ko sa mahihirap. Kung mabibintay yung lupa namin sa Pangasinan, magnegosyo ako, kalahating kikitain ko, ibigay ko po sa mahihirap. Yung kalahati po, gagamitin ko sa paglingkod ng Diyos. Dahil ang tunay na kayamanan sa langit, hindi sa lupa po. Kaya ako ang napili ng Panginoon na maglingkod sa kanyang tapat na 100% dahil ako ikakalat ko ang katotohanan na ang buhay sa lupa po ay temporary lang po. Kaya ulitin ko ulit, kung maghukom ang Diyos ngayon, tatanggalin niya ang hangin. May mabubuhay pa kaya? Isipin yung mabuti. Ang Diyos ay parang hangin po. Bago nilikha niya si Adan at Eva, may hangin na po dito sa mundo. Kasi pag walang hangin, paano mabuhay yung mga hayop? Paano mabuhay ang isda? Paano mabuhay ang puno? Paano mabuhay yung mga prutas? Diba? Hindi nyo naisip yun? Kaya ang Diyos, pag nagkali, pag maghukom, walang kwenta yung sakit, bagyo, sa ano man, sa kuna, walang kwenta yung sa tubig po, na naghukom ang Diyos, ang nabuhay lang po, yung pamilya ni Noah, diba? Pero pag naghukom ang Diyos sa hangin, wala ang mabubuhay kahit anong bagay na living things dito sa mundo. Ubos lahat. Diyan na iira po ang langit at impyerno po. Matakot kayo, mga pastor. Nagtuturo kayo ng salita ng Diyos pero kinakalimutan nyo yung kaligtasan. Dapat ang kaligtasan po, yan ang ulit-ulitin nyo po dahil dyan nag-umpisa na napako si Cruz, si Jesucristo po na inutusan ng Ama dahil sa pagmamana nating Ama. Kinig kayo. Ang may-ari ng YouTube po, sabihin ko sa inyo, mag-vlog ako isang oras po. Pero ang dapat kong ituro po, yung kaligtasan po, bago ang lahat po. Dahil yan naman ang tunay, di ba? Salvation, repentance. Magsisi kayo sa inyong kasalanan at tanggapin si Kristo sa buhay nyo at maglingkod sa Kanya ng kusang loob na walang kailangang manghingi ng pera sa mga mahihirap kasi yumaman Iglesia ni Manalo dahil sa pera ng mahihirap. Yumaman si Jesus is Lord, hindi binaliba sa pera ng mahihirap na yumaman ang mga ibang pastor sa pera ng mahihirap. Di ba? Dapat ang mahihirap sana ang tulungan natin. Baliktad. Kayo na lingkod ng Diyos, kayo ang yumaman. Ang utos ng Diyos, huwag kayong magpayaman sa lupa sa langit. Nilabagyo ang utos ng Diyos. Jesus is Lord, ikaw may-ari ng Channel 5. Diba? Iglesia ni Manalo, Iglesia ni Kulto. Nagpayaman kayo, may tusok pa sa taas, diyan kayo tutusukin. Hindi nyo alam? Abilarde, sinong mga iwagayway mo ang panyo pa. Sabi mo, pagdating nyo sa bahay, may laman na yung bigas nyo. Pagdating nila, walang bigas. Sinungaling. Sinungaling ka. Akala nyo, hindi ko pinapanood lahat ng mga preaching nyo? Napakadami ang tao sa inyo. Pero ang tanong ba, ligtas ba sila lahat? Ang tanong ba, Bilani ba, ligtas ka ba? Iglesia ni Manalo, ligtas ba kayo?
Tingnan nyo si Kibuloy. Nasa kulungan ngayon. Ligtas ba si Kibuloy? Hintayin nyo na kayo ay makulong din. O hintayin nyo ang espiritu nyo pupunta ng impyerno. Hindi sapat yung kwan. Marami kayong naturuan ng salita ng Diyos na maliligtas. Dahil sinabi ni Kristo yan sa mga buraang propetang pastor. Sabi ni Jesucristo, umalis kayo sa aking harapan, hindi ko kikilala. Panginoong Isos, dahil siyang judge po, papuntang langit. Nagturo kami ng iyong salita, marami pong maliligtas. Sabi ni Jesucristo, kayong mga buraang propeta, inuna nyo ang pera ng kaligtasan sa langit, libre. Hindi ko kayo kilala, kayong mga asong matatakaw, umalis kayo sa aking harapan. Depart from me, hindi ko kayo kilala. Saan mapunta yung mga yun? Mga pastor na buraang propeta. Ulitin ko sa inyo, sa 100 na pastor, mabuti kung may 10 maliligtas sa inyo. Mabuti kung may 10 makakapunta ng langit. Pero ang gusto ko, mapunta kayo lahat. Makinig kayo sa akin at makinig kayo sa akin at ang sundin niyo po salita ng Diyos, hindi ko po salita. Dahil ako'y nagsasalita po, hindi ako ito po. Ginagamit lang ako ng Panginoon para kayo matauhan na mga pastor na sabi kayo lingkod ng Diyos, hindi kayo lingkod ng Diyos. Kung talagang lingkod kayo ng Diyos, ako ang tularan nyo, huwag kayong manghingi ng pera. Huwag yung babangkit ang 10%, huwag yung babangkitin ang kontribusyon, huwag yung babangkitin ang offering. Kusa silang magbigay, pero huwag kayong magpayaman po. Ang ibinibigay ng mga miyuto po, gamitin nyo sa salita ng Diyos, itulungan yung mga naghihirap na membro po. Diba? Kasi ang mga membro ang nagpayaman sa inyo eh. Bakit yayaman ba kayo kung wala kayong membro? Sige nga. Ikaw, itibigyan ba? Yumaman ka ba kung wala yung mahihirap na membro na nagbigay sa inyo ng contribution kung ano-ano, 10%, kung ano. Kayo mga iglesia ni Manalo, iglesia ni Kulto, yayaman ba kayo? Pero hindi nyo alam. Yung kayamanan nyo, pag-aari ng Diyos lahat yan. Wala kayong pag-aari po. Diyan kayo sinubukan ng Panginoon na huwag kayong magpayaman dito sa lupa, sa langit kayo magpayaman, pero nilabag nyo ang utos ng Diyos. Ako po, sinunod ko lang ng utos ng Diyos, wala akong nilabag po. Ang matinding utos ng Diyos, huwag kayong matakot sa inyong papatay ng inyong katawan, matakot kayo sa papatay ng Espiritu. Gusto niyo akong ipapatay dito? Gawin niyo po, hindi ako takot. Hindi gaya ni Eli Soriano, sabi niya, naparod ko, uwi sana akong Pilipinas, ipapapatay ako ni Iglesia ni Manalo. Hindi niya nasunod ang utos ng Diyos ni Eli Soriano po. Pero ako, ipapatay niyo ako rito, ang dami Iglesia ni Manalo dito, ang dami Iglesia ni Kulto. Ipapatay niyo ako, hindi ako takot mamatay po. Dahil salita ng Diyos yan. Huwag kang tatakot sa papatay ninyong katawan, matakot ka sa papatay ng Espiritu. Pag ako ipapatay niyo, diretso na pa ako sa Panginoon, sa langit po. Itong sasabihin ko sa iyo, Diyos Ama, Diyos Anak, nandun po ako sa paanan ni Jesus Christ. Dahil ako lang po ang nakasunod ng kanyang utos po. Sa langit, ang tao doon ay perfecto. Ang Espiritu na ay perfecto. Dahil wala ng klase ng tao po. Lalaki, babae, para siya ng iba. Walang tumboy, walang bakla, walang silais doon. Kaya perfecto. Ngayon lang niyang narinig, ngayon lang niyang nalaman, na ang explanation ko, mas malinaw sa tubig. Nung nilikha ng Diyos Ama si Adan at Eva, tunay na lalaki, tunay na babae. Kayong mga bakla, tumboy, sumpa kayo sa harapan ng Diyos. Pero kung gusto niyong maligtas sa harapan ng Diyos, sundin niyo ang gusto ng Diyos, maglingkod kayo sa Diyos ng tapat, huwag kayong magpayaman at tulungan niyo po ang mahihirap. Dahil ang kahirapan dito sa lupa, temporary lang po. Ang tunay na kayamanan po sa langit. Sa langit doon nag-umpisa po si Satanas. Prinsipe King po. Nilabag niya ang kagustuhan ng Diyos. Nilabanan niya ang Diyos sa selos. Kaya nagkaroon ng impyerno po. Ngayon yun ang narinig yan. Dati walang impyerno po. Wala. Magmula si Satanas, nilabanan niya ang Diyos Ama at bumagsak sa lupa na dinamay niya si Adan at Eva. Doon mapupunta yung mga taong ayaw magbago ng ginagawa nila, gawain ni Satanas. Andun ang pangalan niyo na po sa impyerno. Pero ang tanong,
may chance pa kayo magbago po. Pwedeng matanggal yung pangalan nyo doon. Kung kayo magbago at maglilingkod sa Diyos ng kusa, na kayo po ay susunod po sa gusto ng Diyos. Gaya ko po. Huwag kayong magsilos po kung bakit ako po hindi nagbubuklat ng Biblia. Ang itinuturo ko po kung ano yung utos ng Diyos, yun ang ginagawa ko po. Gaya ni Jesucristo. Kung anong utos ng kanyang ama, yun ang ginagawa niya. Pero, iba ako sa lahat ng tao. Hindi ako nagbubuklat. Pero aminin ko po, dati nagbabasa ako ng Bible. Ako po ay Kristiyano 1988. Membro ako ng United Pentecostal Church. Pangalawa, Jesus Means Ministry. Pangatlo, Victory Christian Fellowship. Nag-aral ako ng pastor dyan isang taon. Nung dumating na yung petition ko po, kaya hindi ko natapos. Pero sabi ng Diyos sa akin, huwag kang mag-alala, Romy. Ang ibibigay ko sa iyo, hindi ko kayang ibigay sa mga pastor na mga bulang propeta na unang pera sa kanila, pero ikaw, nakita ko. Pure ka, Romy. Hindi ka nagpayaman. Sinunod mo ang utos ko. Nasubukan ko ng 6 na pulis dito, 6 times ako. Hinamon ko sila, barilin ako sa ulo. Alam kong nasa tama ko. Ang sabi ng Diyos sa akin, huwag kang matakot sa papatay ng katawan, matakot ka sa papatay ng espiritu. Pag nasa tama ako, kahit ibala niyo ako sa kanyang point, ako takot mamatay. Sa lugar namin, sa barangay Marunong, anong sabi ni Piring sa akin? Mabuting kaibigan si Romy, masamang kaaway. Hindi pa ako nakikipag-away na ako pa'y nag-umpisa ng kasalanan. Sila po. Pero nasubukan ako ng binaril, ako ng pulis, ang malay, hindi po pumutok dahil ang Diyos ang pumitikta sa akin. Totoo yan. Totoo yan. Pero hindi ako takot mamatay. Makinig kayo, mga pasto, na mga bulang propeta po. Magbago na po kayo. Huwag kayo manghingi ng pera sa mga membro para kayo ay umaman. Ang mga membro nyo po, mahihirap kung tutusin eh. Sa dami ng membro na mahihirap dahil kayo ay umaman. Pero kung tutusin, yung mahihirap na membro nyo, dapat yan ang tulungan nyo po. Kasi walang yayaman na pastor kung kayo ay lingkod ng Diyos po. Kaya ko po, hindi ko kailangan manghingi ng pera po. Ako pa ay magbigay. 20 years na ako sa Hawaii, wala akong ipon po. Dahil ibinibigay ko po, itinutulong ko po ng kusang loob po. Pinaghihirapan ko ang pera dito. Akong namibigay, hindi akong binibigyan. Pero hindi ako pinabayaan ng Diyos. Lahat ng pangangailangan ko rito, walang imposible sa Diyos. Binigay niya lahat. May sasakyan ako, bago. May mga TV ako, appliances ako. Puro bago lang yan, walang sikanan po. Ang gamit ko. Diyan ko makikita na ang Diyos, pag sumusunod ka sa gusto niya, ang blessing niya po, bigyan ka puro bago, wala ang sikanan. Nagre-rent ako ng bahay dito, $2,350. Nasubukan ko, kinaya ko mag-isa. Kaya ko po, dahil ang kasama ko ang Panginoon po. Magtiwala ka sa Diyos ng 100%. 100% na tutulungan ka niya. Anong panalangin natin na sinagot ng Diyos ng 3? Sige nga, kung alam nyo, mag-isip ko. Sige. Mamayo ko sasagutin yan ho. Magbago na kayo mga pastor po. Dahil ang tunay na kayamanan po, yung pinangako ng Panginoon sa langit po, hindi dito sa lupa. Darating ang panahon, magugunaw ang lupa, maguhukom ang Diyos. Pero mag-isip kayo, huwag nyo lang hintayin yan. Pag namatay kayo, nahukom na kayo. Hindi inisip yun? Pag namatay na kayo, nahukom na kayo. Kaya kayo binibigyan ng Panginoon na tsansa na ginagamit niya ako na nagsasalita ngayon. Para kayo po ay mag-isip ng tama. Huwag niya akong pag-isipin ng masama dahil never akong nag-isip ng masama sa tao. Love your enemy. Ako, ang enemy dapat ipanalangin, pero iba ako eh. Ang enemy, binibigyan ko pa ng pera po. Sobrang bait ko po, sa totoo lang. Yung mga taong tamad, binibigyan ko pa ng pera. Sabi ng Diyos, ang tamad hindi kakain. See?
Kaya sa totoo lang po, gustong gusto kong maligtas lahat ng tao. Pero matigas ang ulo nyo. Ipilit nyo ang mali sa tama. Hindi yan. Pwede ang mali sa Diyos. Ang mali, tinutuwid ng Panginoon. Pero ang ginagamit ng Panginoon, ako ngayon, itutuwid ko yung mali nyo. Bakit tayo nilikha ng Diyos? Hindi nasagot ng Pastor Libuit yan. Tanggapin daw si Kristo. Mali. Tayo nilikha ng Diyos, hindi magpayaman, kundi maglingkod sa Kanya po. Alam nyo na ngayon, para pag tayo namatay po, ang espiritu natin, sigurado 100% po sa langit. Dahil sa langit, bawal ang kasalanan. Sa langit, wala nang hirap doon. Sa langit, andun na lang ng pagkain. Sa langit, wala na kayong kumplento po. Hindi kayo na mag-uutos na magluto ng pagkain nyo. Andun na lang ng pagkain. Dadamputin nyo lang na kainin po. Maniwala kayo o hindi? Yung naniniwala sa akin, sundin niyo po ang utos ng Diyos na maglingkod sa Diyos ng kusang loob at tanggapin natin na si Jesucristo ang tumubos ng ating kasalanan sa cross ng Kalbaryo na pinag-ano niyo po ang dugo niya at muling binuhay ng Diyos Ama po. Hindi po ang Biblia po. Ang Biblia, pwede niyong itapon yan, pwede niyong sunugin yan. Anong sabi ng Diyos sa Biblia? Darating ang panahon, wala nang Biblia. Hinahanap niyo ang salita ng Diyos. Ang tanong kayo mga pastor, kung wala nang Biblia, paano kayo magturo ng salita ng Diyos? Ako, may Biblia o wala? Kaya ko magturo ng salita ng Diyos. Hindi na ako pong nag-iisip. Tatatatatat. Dahil ang Spirit nasa puso ko. Anong sabi ng Diyos? Hindi ako tumataan sa ginawa ng kamay, ang mga mansyon, mga kayamanan. Tumataan ako sa inyong puso. Mas malinaw pag sabihin ko, hindi ako tumitira sa ginawa ng kamay. Nakatira ako sa inyong puso. Malinaw sa tubig, di ba? Pero mga pastor, sabi ng Pastor Mubuyet, yung 10% daw, dapat ibigay yon, pero yung offering daw, 20% daw ibigay. Mukhang pera. Mukhang pera siya. Ang si Jesus Christ, nung bumaba ng first coming of Christ, inalis niya yung 10% po. Anong sabi ni Kristo? Magbigay kayo ng bukal sa kalooban nyo na hindi kayo napipilitan. Kasi kung magbigay kayo ng 1,000, napipilitan kayo, nagkakasala kayo, magandang nagbigay kayo ng 10 piso po. Pero sinabi ng Kristo, kung kaya niyong ibigay ang 10%, 20%, 30%, basta bukal sa kalooban nyo, walang problema. See? Kikita niyo si Kristo. Tinanggal niya yan kasi ang mga pastor, diyan sila yumaman. Akalain mo naman, ibigay mo yung 10%, magbigay ka ng 20% pa sa offering. 30% po. Ang kapal ng mga mukha niyong pastor. Ang kapal ng mukha niyo. Babasahin niyo pa yung Malakay na pag hindi ibigay yung 10%, ninanakawan ng Diyos. Paano na tinakawan ng Diyos? Ang Diyos hindi niya kailangan ng pera. Kayo ang nangangailangan ng mga pastor na gusto yung yumaman. Yan katotohanan po. Kayo ay nagtuturo dahil sa pera, hindi sa kaligtasan na libre na binigay ng Diyos sa langit. Diba? Masakit po ang totoo. Walang yayaman na pastor. Walang yayaman na Iglesia ni Manalo. Walang yayaman na Jesus is the Lord. Walang yayaman na kahit sino na nagtuturo ng salita ng Diyos. Kung ang ibinibigay ng membro, ituloy niyo po sa mahihirap. Yan ang dapat niyong gawin. Hindi kayo po ang magpayaman. Di ba? Totoo ko hindi. Masakit po ang katotohanan dahil nandito si Brother Romy Sara na nagsasabi ng katotohanan, walang kasinungalingan. See? Kayong mga iglesia ni Manalo, nagrally kayo? Kinakalaban niyo si Bongbong Marcos, lahat tayo po ay makasalanan. Kahit nagdrag po si Bongbong Marcos, siya pa rin ang tunay na presidente po.
aminin niya man o hindi, nagsisisi na yan sa Panginoon si Bongbong Marcos po. At hindi na niya ginagawa ngayon. Bakit? Wala ba kayong kasalanan? Anong sabi ni Kristo? Yung tinabat yung babae na kwan, na pukpok. Sinong sa inyo ang walang kasalanan? Siya ang mangbato sa kanya. Ang kakapal ng mukha mo, mga kwan, Iglesia ni Manalo, lahat kayo, na kunyari kayo, lingkod ng Diyos, hindi naman kayo tunay na lingkod ng Diyos. Kung baga kayo, piki po kayo, pansi. Hindi kayo gold na tunay na tulad ko. Magsisi na kayo at maglingkod kayo sa Diyos ng bukal, na loob, pusang loob, na hindi kayo po tinitignan niyo po ang pera dahil ang kaligtasan sa langit, libre po. Useless yung kayamanan sa lupa. Ang kayamanan na yan, lahat pag-aali ng Diyos yan. Dapat itulong nyo sa mahihirap para kayo po ay magiging tunay na lingkod ng Diyos, na maglingkod kayo ng Diyos na ang kusang loob, na ang kayamanan po useless po. Ang kayamanan sa lupa, yan ang maghuhulog sa inyo sa impyerno pag yan ay ginus nyo. Hindi kayo pwedeng magsilbi sa dalawang Diyos, kayamanan at Diyos. Ang kayamanan, sabi nyo, money is the root of evil. Totoo yan kung ang kayamanan inuna nyo, hindi ang Panginoon po. Pero unahin nyo ang Diyos. Ang kayamanan niyan, itulong nyo sa may hirap. Anong sabi ni Kristo yung mayaman? Panginoon, gusto kong sumunod sa iyo. Sabi ni Kristo, ibintang mo ng kayamanan mo, ibigay mo sa may hirap. Sa akin, lahat ng sabihin ng Diyos, susundin ko po. Alam ng Diyos na kung nagsisinungaling. Kung lahat ng gamit ko, ipamigay ko sa tao, babanggitin ng Diyos, ibigay ko. Kahit maglakad ako magtrabaho, kahit magbasa ko, okay lang. Pero sa tutulak, ang pasyente ko po nasa bahay. Sapat na ito eh. Yung pasyente ko eh. Pero marami akong tinutulungan na tao po. Kaya kailangan kong magtrabaho sa labas. Tama ko, hindi. Sige, sumagot kayo kung hindi ako tama. Ang kayamanan sa ibabaw ng mundo, pag-aari ng Diyos na, yan, kayong mga artista na yumaman, mag-isip kayo po. Ang tanong ba, kayong mga artista, pupunta ba kayo ng langit kapag kayo namatay? Ang tanong, sagutin nyo ako. Sagutin nyo ako, mga artistang naging mayaman, na mahilig kayo sa kamunduhan. Mahilig kayo sa anong bagay sa mundo. Dapat ang hilig nyo, yung makalangit. Tulungan nyo po ang mahihirap. Yan ang utos ng Diyos. Hindi masamang yumaman, pero share the blessing. At kayo dapat ay maglingkod Diyos na tapat, na kusang loob, na tanggapin nyo na si Jesus Christ napako sa krus dahil sa kasalanan na gawa ng iba, na hindi sila nagsisi, Adan at iba, at napako si Kristo sa krus na tinubos tayo sa Espiritu po. Yan ang tinatawag na born again po. Daming pastor, born again, born again. Pero pagtanungin ko, hindi alam ang sagot. Ipanganak tayo sa Espiritu po. Una, pinanganak tayo sa laman. Nagkasala si Adan ng iba, namatay sila sa Espiritu. Damay tayo lahat. Kahit ipanganak tayo sa Espiritu. At maglingkod sa Diyos na kusang loob at magsisisa tayo. Tanggapin natin na si Jesus Christ po ang tumubos ng ating kasalanan at sundin ang gusto ng Diyos at ipangaral natin ang kaligtasan na si Jesus Christ lang po ang tumubos sa ating kasalanan sa krus po. Wala nang iba. Kayong mga pastor, kung anong mga himalang tinuturo nyo sa Biblia, ang tanong ba, ang Biblia ba maliligtas tayo? Ang tanong po. Sagutin nyo nga. Sige nga. Subukan nyo ipako yung Biblia sa cross. Kung gagalaw o kung magiging tao. Oh my goodness. Ang ipinangako sa cross po, siya po ay anak ng Diyos. Tayo po ay nilikha ng Diyos. Nag-umpisa tayo kay Adan at Eva. Bago ginawa niya si Eva, Adan, anong sinabi niya? Adan, Eva, hindi ko kayo nilikha na magkasala. Nilikha ko kayo na sumunod sa akin at maglingkod sa akin. Pero hindi nyo alam na sinabi ng Diyos yung kay Adan at Eva. Kaya ang sabi ng Diyos, makakain nyo lahat ng pagkain dyan sa paraiso. Kasi nandiyan si Satanas na nakaabang.
na siyang gagawa ng paraan na matukso kayo para magkasala at malalaman yung mali ang tama. Pag hindi sila nagkasala po, 100% sa langit tayo lahat. Pero kahit nagkasala sila, alam ng Diyos Ama, hinihintay na sila ay magsisi. See? Parang si Jesus Christ, bago nagkasala si Judas, sinabi na niya, di ba? Kaya bago ka magkasala, alam na ng Diyos. Dapat kung nagkasala ka, magsisi ka. At huwag mong gagawin ang kasalanan na alam mong kasalanan. Lalo ang pagsisinungaling. Yan ang ginawa ni Satanas. Liars go to hell. Maliit na kasalanan, malaking kasalanan, parehas na kasalanan po. Diba? Oh. Kaya mga pastor, alam nyo ng kasalanan ang ginagawa nyo, pero tuloy pa rin kayo manghingi ng pera. Tuloy pa rin kayong 10%. Tuloy pa rin kayong contribution. Tuloy pa rin kayong offering. Mga sira ulo kayong mga pastor. Ang pangalan nyo nasa impyerno na. Hindi pa kayo namamatay. Mataon kayo ang mga pastor. Gayain nyo ako na lingkod ng Diyos na hindi nangingi ng pera. Ako pa ang namimigay. Yan ang isipin nyo mga pastor. Ang tunay na pastor po si Jesus Christ po. Kasi si Jesus Christ, siya ang napako sa krus na perpekto na anak ng Diyos. Walang karapat-dapat na maging pastor po sa harap ng Diyos. Kaya tawagin nyo lang akong Brother Romy. Kaya isa-isang lingkod ng Diyos na nakasunod sa utos ng Diyos. Wala nang iba po. Kaya mga pastor, kung gusto nyo akong sundin yung gusto ng Diyos, patinggan nyo ang sinasabi ko at sundin nyo po ang utos ng Diyos. Hindi po ang utos ko po. Dahil tao lang po ako. Tama ko hindi? Tama ko. Bakit magulo ang mundo? Ang sagot nyo yung mga politiko, yung mga namumuno, hindi po. Si Satanas nandito pa sa lupa. Espiritu po. Kaya magulo ang mundo. Kahit sino ang magaling na presidente, kahit sino ang magaling na politiko, hindi nyo matanggal yung korupsyon. Sa langit, wala nang korupsyon po sa langit. Bawal ang kasalanan, doon nang galing si Satanas po. Ang pangalan niya po ay Prinsipe King, right hand ng Diyos na napagkakitawalaan. Sa lahat ng prinsipe, sa lahat ng angel, siya ang pinili ng Diyos Ama, pero nagkasala pa rin, di ba? Kaya siya ugat ng kasalanan. Nag-umpisa po sa langit kay Prinsipe King. Dahil ang ginagawa ng Ama sa langit, nagsilos po. Dahil ang sabi ng Diyos Ama, huwag kayong makailam sa ginagawa ko. Dahil ako ay tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakinig yung mga angel sa langit, pero si Prinsipe King, siya ang kumontra po. Malino po, bago nagkaroon ng impyerno po, nagkasala si Prinsipe King po. Hindi nyo alam yan mga pastor, di ba? Ngayon nyo lang narinig yan? Paano? Kayo ay mga bulaang propeta, mga pastor na hindi sinusunod ang utos ng Diyos, na huwag kayong magpayaman sa lupa sa langit po. Pero ako lang po ang nakasunod. Sino ang nakasunod? Sige nga, Iglesia ni Manalo, nagpayaman. Di ba? Iglesia ni Kulto yan po. Hindi Iglesia ni Manalo. Kulto. Iglesia ni Natalo. Sa harap ng Diyos. Ginagamit niyo Iglesia ni Cristo. My goodness. Sinabi niyo si Jesus Christ, tao. Tanga kayo lahat, bobo. Si Jesus Christ ay nagkatawang tao po. Na hindi pwedeng mapako sa cross, hindi pwedeng mangaral ng salita ng kanyang Ama, kung hindi siya magkatawang taong parang tulad natin. Ngayon, naintindihan niyo na, Iglesia ni Kulto? Iglesia ni Natalo? Sige, kalabanin niyo ang Diyos. Ako ang unang kalabanin niyo na lingkod ng Diyos ng tunay. Na ako po ay malinis sa harap ng Diyos. Kaya po ako ang pinili ng Diyos naman Diyos naman. May hawak ba akong Biblia? Kayo, mga iglesia ni Manalo, puro Biblia, puro Biblia. Idibilya ni ba? Puro Biblia. Si Kibuloy, puro Biblia. Nasaan si Kibuloy ngayon? Nasa kulo. Rapist si Kibuloy. Karumal-dumal ang ginawa niya sa harap ng Diyos. Tapos ginagamit niya ang salita ng Diyos. Bobo ka, Kibuloy, demonyo ka, Satanas ka. Ay, masaktan yung mga membro mo?
Mga membro ni Kibuloy hanggang ngayon nandyan pa. Magbago na kayo. Tumiwala kayo dyan kay Kibuloy. Yang kayamanan ni Kibuloy, ang may-ari dyan ang Panginoon, ibinta nyo na yan, ibigay nyo na lang sa mahihirap. Gaya ng ginawa ni Jesus Christ. Yung mayaman, Panginoon, gusto kong sumunod sa iyo. Anong sabi ni Kristo? Ibinta mo lahat yung kayamanan, ibigay mo sa mahihirap. Kaya niyong gawin yan? Mga membro ni Kibuloy, na ang tawag ka Kibuloy, fuck you. Kasi pastor, tapos yung Kibuloy, Q, fuck you. Sinabi ng mga tao yan, di ako. Binabanggit ko lang para maintindihan nyo. Ikaw, LB Pagara, Arnel Pagara, yung mga anak niya nandyan pa rin nagtitinda na sinabi nyo, yan ay itinutulong sa mahirap kasinungalingan. Ikaw, Sister Ing, ikaw, si Carlo, nasabi mo, huwag tayong magpayaman dito sa lupa sa langit. Bakit ang member nyo na si Kibuloy nagpayaman? Nasaan ngayon? Nasa kulungan. Di ba, Carlo? Ang kapal ng mukha mo, Carlo. Bobo ka, Carlo. Nag-asawa ka dito, piki. Di ba? Oh, dahil ang Diyos nyo si Kibuloy. Sabi ni Kibuloy, tapos na daw ang second coming of Christ. Bobo ka, Kibuloy. Ang second coming of Christ, magkakaroon ng isang pera sa mundo, ang mga taong nasa Panginoon mararatyon. Pag di ka magpatatak ng 666, hindi ka makabili ng bilihin mo. Pag nagpatatak ka, impero ang bagsak mo. Nandyan yan sa Biblia. Bakit sabi mo tapos ng second coming of Christ? Bobo ka. Ang sabi ni Kristo, ang pagbabalik niyang pangalawa, ang Ama lang ang mag-utos sa Kanya, mismo siya, hindi niya alam kung kailan. See? Nabula ang propeta ka Kibuloy. Pero ako, member mo ako dati, alam ko na mali ka. Pero yung mga member mo, mga siraulo, pinagbibinta mo ng pagkain para ikaw yumaman. Pero mga tanga sila, pinapakain ko pa sila, di ba? Tanungin mo, may pansit, may soft drink dito sa amin. Kahit ayaw namin bumili, bumibili kami tulong. Pero ngayon, ayaw ko nang bumili ng paninda ng membro mo. Kahit si Ilby pa, na kapatid ng Mrs. Cook, ayaw ko nang bumili. Matawang kay Ilby, Arnel. Kung gusto nyo, uwi ako ng Pilipinas, magtatayo ako ng bagong daan. Ang bagong daan po, yan ang binigay ng Diyos sa akin. Na yan po ay New Testament na po tayo. Wala tayo sa Old Testament. Si Soriano, dating daan. Wala tayo sa dating daan. Ang bagong daan po, New Testament. Wala tayo sa Old Testament po. Sino ang tama? Kayo o ako? Iglesia ni Kulto. Ginagamit mo, idibilan ba? Jesus is Lord. Ang tanong ba, ligtas ka ba? Nagpayaman ka eh. Hindi manutupad ang utos ng Diyos. Walang yayaman na pastor, walang yayaman na lingkod ng Diyos. Kung ibinibigay ng membro po, itinutulong nyo sa mahirap po. Sino ang tumutulong sa inyo na una? Mga mahirap. Sa dami ng membro nyo, kaya kayo maman. Kayong mga artista, bakit kayo maman? Dahil sa mga mahihirap po. Na nanonood lang yung pelikula, pero hindi nyo alam yan, ano? Dapat ang mga mahihirap, i-share nyo po ang blessing nyo, huwag kayong magpayaman na artista. Dahil ng kayamanan nyo, pag-aari ng Diyos lahat yan. Wala kayong pag-aari. Katawan nga natin, pag-aari ng Diyos. Espiritu natin, pag-aari ng Diyos. Ang soul natin, pag-aari ng Diyos. Ano pang dapat nyo ipagyabang sa harapan ng Diyos talaga? Sinya, kaya kayong ipagyabang sa Diyos? Sabi nyo, pinayaman kayo ng Diyos. Hindi ako naniniwala po. Ang tao dito sa lupa, ang kayamanan po useless dahil mamamatay tayo lahat. Ang tunay na kayamanan po sa langit po, ang pinangako ng Panginoon po, wala nang iba. Dahil doon, wala nang kasalanan doon. Hindi ka na mamamatay doon, hindi ka na maghirap doon, hindi ka na magkakasakit doon. Ang katawan natin doon, mapapalitan ng glorified body. Ang pagkain doon, walang lason po. Ang pagkain doon, malinis na malinis. Ang hangin doon, walang lason po. Malinis na malinis. Ang tirahan natin doon po, gold. Ang dulat ng kayamanan, diamond. Lahat. 12 ang kayamanan sa langit, ang tinagbulis na nas 4 lang po. Yun ang tunay na buhay sa langit.
Pero ngayon nyo lang nalaman na nagkaroon ng impyerno nung si Satanas nilabanan niya ang Diyos Ama. Ngayon nyo alam, di ba? Kayo mga pastor, mga bobo kayo lahat eh. Masakit akong magsalita pero totoong sinasabi ko. Hindi pagmumura yung bobo po. Hindi yung pagmumura. Hindi pagmumura yung tanga. Dapat lang kayong tangan. Tawagin na tanga, bobo. Nag-aral kayo ng Biblia. Pero ang gusto ng Diyos, hindi yung sinusunod. Ako, anong hindi ko sinunod na utos ng Diyos? Sige nga, 20 years na ako rito, kung inipon ko ang pera ko, sabi ng may-ari ng bahay dito, nakabili ka na ng 2 bahay mo. Anong gagawin ko ang bahay? Mamamatay din ako. Ang tunay na bahay ko sa langit, hindi dito sa lupa. Useless ang kayamanan dito. Pag inuna mo ang kayamanan dito, ang bagsak mo po, impyerno po. Yan ang totoo. Unahin nyo ang Diyos at ang kayamanan na yan, ibibigay ng Diyos, pero huwag kayong magpayaman, ibigay nyo na lang sa mahihirap. Itulong nyo na lang mahihirap dahil ang buhay dito sa lupa, temporary lang po. Tama ko, hindi. Tamang-tama ko. Ako, mayaman ba ako? Hindi po ako mayaman dito sa lupa. Pero sa langit, 100% na mayaman ako sa langit. Diyos Ama, Diyos Anak, nasa paanan ako ni Jesus Christ po. Totoo yan. Makikita nyo kung kayo mapunta ng langit. Totoo pala yung sinabi ni Brother Romy, na siya lang ang nakasunod sa gusto ng Diyos, kaya siya ang pinili. See? Ako ang tunay na Superman. Hindi ako Diyos, pero Superman ako. Noon, nasa college ako, may tumawag sa akin ng Superman. Ang nagsabi sa akin ng kaibigan ng babae, na crush niya ako. Crush ko rin siya. Pero nahiya akong mangligo kasi tingin niya mayaman sila. Mahirap palang tumingin sa material na bagay, di ba? Doon ako nagkamali po, nahiya ako. Pero may boyfriend kasi siya. Ang apelyido niya po, pobre. Pero itsura niya mayaman po. Patay na patay sa akin, patay na patay din ako sa kanya, pero hindi pinagkaloob ng Diyos natin. Ang Diyos dapat ang mamili na magpapangasawa natin, hindi po tayo. Hindi nyo alam, maraming kinakasal, nag-ihiwalay. Kasi silang pumipili ng mapapangasawa nila. Pero pag ang Diyos pimili ng partner nyo, asawa nyo, hindi kayo maghihiwalay. Maghiwalay lang kayo sa kamatayan. Totoo yan. 100% yan. Kasi pag Diyos ang namili, siguradong totoo para sa inyo. Kaya hindi yung sinabi nila, pinagtagpo kayo, pero hindi kayo pinagpala. Totoo yan. Ang lupit po, sabi ng Diyos, may hangganan. Kahit anong habi ng lupit, may hangganan. Ang sabi ng Diyos, ang iyong ikasasama, sa iyo nagmumula. Ang iyong ikagagaling, sa iyo nang gagaling. Ganyan ang nangyayari sa akin ngayon. Huwag kayong matakot sa papatay ng katawan. Matakot kayo sa papatay ng Espiritu. Sinusunod ko yan po. Pag tumulong ka sa tao, walang kapalit. Sinusunod ko yan, kaya hindi ako mayaman dito sa lupa. Ang nagbibigay sa akin ng blessing, ang Diyos. Dahil alam niya na blessing ko po, hindi ko sinasarili po, itinutulong ko sa kailangan dapat tulungan. Diba? Oh, sa Pilipinas, ang dami ko na natulungan, no? Sa totoo lang. Pero ayaw ko nang banggitin po. Diyos na ang nakakaalam. Ang pagtulong sa tao po, wag yun ang banggitin yung tinulungan nyo. Kung maaari nga, tumulong kayo, anonymous eh. Hindi alam na kayo ang tumulong. Kasi pag alam na kayo, natanggap nyo na yung blessing. Pero hindi alam na kayo, tatanggapin nyo ang blessing sa Diyos. Yan ang totoo po. Anonymous dapat. Ang daming tumutulong sa Pilipinas, hindi binabanggit ang pangalan. Dahil yan po ay batas ng Diyos. Totoo ko, hindi. See? Panginoong Isus, Panginoong Ama, Panginoong Holy Spirit, Panginoon, lukuban mo ang kanyang banal na dugo pagka ng Espiritu na nang babanggitin ko, Panginoon, yun ang gagaling sa iyo at gabayan mo ko sa lahat ng oras, Panginoon. Sinabi mo sa inyong salita, Panginoon, wala kaming magagawa kung wala ka, kaya ako'y pinili mo na kaisa-isa, Lord, na alam mo kung sino ako, Lord. Ang tunay na bayani po sa harapan ng Diyos, hindi harapan ng tao. Si Nino Aquino, bayani yun?
bayani sa harap ng Diyos. Kasi naling lang kayo eh. Si Niloy po ay komunista po. Si Jose Rizal, akaya nyo bayani? Hindi totoong pinatay si Jose Rizal. Nanilibing na hindi. 87 years old nung namatay si Jose Rizal. Gawa-gawa lang nila yun. Siya si Jose de la Paz. Siya ang unang nagtayo ng World Bank. Ngayon nyo nalaman, bakit ko alam yan? Tanungin nyo ang sarili nyo kung sino ako sa harapan ng Diyos. Marami ko pa akong ibubunyag na hindi nyo alam po. Darating ang panahon po, makikilala ko sa buong mundo. Marirecord ako sa history, Guinness of Record. Ang estimate ko, 10 years. Pero sabi ng pamangkin ko, matagal na yung 5 taon pa yung Romy. Kilala ka na, lalo pag nasa YouTube ka. See? Ang pinangako ko po, ang kikitain ko po sa YouTube, lahat yan, transparent ako. Ibibigay ko sa mahihirap na nakabidyo lahat na walang kasinungalingan. Pinangako ko sa Panginoon, pag mabintay lupa namin doon, ilang milyon yun. Uwi ako ng Pilipinas, maglinggo ako sa Diyos. Yung kikitain kong kalahati po, ibibigay ko sa mahihirap. Yung kalahati po, gagamitin ko po sa paglilingkod sa Diyos. Kasi may pension na ako eh. Yung pension ko nga, sapat na nga sa akin mag-isa eh. Kung sa akin mag-isa na, sobra-sobra na yun. Yan ang pinangako ko sa Panginoon. Pag mag-pension ako, Lord, Ama, kung ako mag-umpisan yung salita, na mag-full time sa salita mo, Lord. Sinupad ko po, 62 na po ako. Nag-pension na po ako. Magsi-63 na ako next year po. February 26 ako ipinanganak po. Araw ng mga puso. Pero yung mga pilosopo daw, kulang-kulang. Hindi nyo alam. Ang kulang-kulang pala siyang pinili ng Diyos. Hindi nyo alam. Pinanganak ng February 14. Pag-ibig sa puso. Hindi nyo alam. Pinanganak ako ng February 26. Anong ibig sabihin nun? Binata. Sabihin. Binata pa rin po ako ngayon. Anong ibig sabihin ng 25? Mabilis tumakbo. Mabilis ako magturo ng salita ng Diyos na wala akong binubuklat kahit anong libro, kahit anong Biblia. Puro katotohanan lahat. At ang sinasabi ko, una sa lahat, ang kaligtasan. Yan ang kailangan natin. Kung paano tayo mapunta ng langit. Kung paano nakasala si Satanas sa langit. Gusto nyo, isa-isahin ko? Sa langit po, lahat ng angel, pinakamata si Satanas to. Ang pangalan niya po, Prinsipe King. Siya ang king ng mga angel na pinili ng Diyos Ama. Pero lahat ng ginagawa ng Diyos Ama sa langit po, walang nangingialam. Hindi nyo alam, ang langit ginawa ng Diyos 7 araw. Oh, ngayon nyo narinig, di ba? Ang pang 7 araw, pahinga ng Diyos. Pero yung isang araw ng Diyos sa atin, 1,000 years, ganun din ang ginawa niya po sa lupa. 6 na araw, pang 7 araw, pahinga ng Diyos kayong 7 linggo. Irang ibigay natin na para sa Panginoon po. Pero ganyan ang ginagawa ko noon, wala akong diyo po. 7 days ako nagtatrabaho, nanilangin ako sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo sa aking Panginoon ang linggo na pahinga ko para sa iyo. Pero ang sinunod ng Diyos, 3 araw po. Miyerkules, Sabado, Linggo. Anong ibig ng 3 po? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit po. See? Perfect. Diba? Oh, bakit alam ko ang i-simplify? Alam kong i-differentiate? Alam ko ang definition lahat. Dahil binigyan ako ng Diyos, pinagkalooban niya ako ng wisdom na karunungan na wala sa kahit isang pastor. Tao lang po ako, pero alam ko ang ugali ko, alam ng Diyos ang ugali ko. Hindi po ako plastic. Kung baka sa plastic ako, Tupperware, lifetime. Diba? Pero ako ang top. Diba? Kaya nga tinawag akong Superman eh. Nasa YouTube po, naka-uniform, naka-costume ako ng Superman po. Marami po ang Diyos ko yung Superman. Makita niyo po. Dahil yung mga tao,
Sila ay naniniwala sa akin na ako po ay tunay na lingkod ng Diyos. Hindi po nagkukunwari, hindi po humingi ng pera. Ako pa ang namimigay. Sinong pastor na makagawa yan? Sige nga. Ang mga pastor, nagtuturo yan una sa lahat dahil sa pera. Pero ako, bago ako magturo ng pagsasalita ng Diyos, hiniling ko sa Diyos na dapat tatanggap muna ako ng pension ko. Tinupad ko po, tinupad na rin ng Diyos po ang kailangan ko. See? Perfect timing lahat. Dati nasa Facebook ako, 2 linggo, nag-viral ako, 1.3 million nung sa Facebook ako. Pero ang hiniling ko sa Diyos sa YouTube po. Dahil ang YouTube po, puso, pag-ibig ng Diyos ang ikakalat ko sa inyo na gusto ng Panginoon. Tayo lahat ay mapunta ng langit, pero sa katigasan ng ulo nyo, dahil kung karamihan sa inyo, sinusunod nyo ang makamundong gawain po. Paano? Nandito pa si Satanas po. Kayong mga hindi sumusunod sa gusto ng Diyos na naglilingkod sa Diyos ng kusang loob, na aminin natin na si Jesus Christ po ang kaligtasan po, hindi po ang Biblia, hindi Biblia ang napako sa cross, si Jesus Christ. Maglingkod tayo ng tapat, na aksipin po natin na tayo ay makasalanan, na namanan natin kaadaan ng iba na hindi sila nagsisi sa Diyos Ama at sila ay pinalaya sa paraiso. Kaya dumating ang panahon, ang Diyos Ama, pinababa niya si Yesu Kristo na napako sa krus, nagkatawang tao, nagturo ng salita ng Diyos, gumawa ng himala, ipinako sa krus dahil yung mga namumuno noon, hindi sila naniniwala na siya ay anak ng Diyos. Pero utos ng kanyang ama, dapat mapako sa krus para matubos tayo sa ating kasalanan. Kaya sabi nila, kung talagang anak ka ng Diyos, ipaglaban mo ang sarili mo, hindi niya ginawa to. Kasi pag ipaglaban niya ang sarili niya, hindi na matutupad yung utos ng ama sa kanya. Di ba? Malinaw po sa mga iglesia ni Manalo. Sabi niyo si Kristo, tao. Mga bobo kayo lahat. Iglesia kayo na natalo. Iglesia kayo na kulto. Nagpayaman kayo. Lahat ng nagpayaman sa harap ng Diyos, hindi kayo maliligtas. Utos ng Diyos yan, huwag kayong magpayaman sa lupa, sa langit kayo magpayaman. Dahil ang tatuturing na katayamanan po sa langit, hindi sa lupa po. Bakit magulo dito sa mundo? Andito si Satanas. Anong sabi ng Diyos? To steal, to kill, ang destroy. Ang ibig sa Pangasinan, pumatay, magnakaw, at manira. Sa Pangasinan, magnakaw, pumatay, at sirain ang buhay natin. Siya, alam nyo na, sinong pastor na marunong magsalita? Walang binubuklat na Biblia? Sige nga. Hindi nanghingi ng pera? Sige nga. Sinong pastor na matapang na ako po ay dibatiin nyo? Hindi nyo masasagot ang tanong ko. Kasi pag nagtanong ako sa inyo, wala sa Biblia ang sagot, wala sa Biblia ang tanong eh. Paano kayo makakasagot? Kung buhay lang si Eli Soriano, kaming dalawa magdebate, unang sagot niya sa akin, surrender ako, Brother Rumi. Tunay ka, talingkod ng Diyos. Talo mo ako. Bakit talo ko siya? Kung magtanong siya sa akin, ang sasagot, hindi Biblia, ang sasagot, Holy Spirit. Direkta sa Panginoon po. Sinong makagawa yan po? Wala. Ang makakasagot lang ng alam ko at nagbigay sa akin ang Diyos po. Wala nang iba po. Hindi ko alam sabihin yan kung wala ang Diyos sa puso ko, wala ang Diyos sa isip ko, walang Espiritu sa puso ko na hindi ko sinusunod po ang tunay na utos ng Diyos. Kaya ako lang po ang napili niyang kaisa-isa. Hindi ako pwedeng magsinungaling po. Kasi ang Diyos, pag ako'y nagsisinungaling, kaya niya akong kapatayin ngayon, kaya niya akong kikiling ngayon, itapon sa impyerno. Pero hindi mangyayari yan po. Dahil ako ang tapat sa Panginoon at tunay na walang katulad. Sige, magsiros kayo mga pastor. Kala nyo, nag-aral kayo ng Biblia, kayo ang tama, maling-mali po. Maling-mali. Kayo po ay bulaang propeta.
Hello? Romulo, si Oh. Robert, nandito sa Pasilian City, makatayo-tayo. Ah? Tinulungan ko. Ako nang bala. Kasi tamang-tama akong kuha, nag-vlog ako tungkol sa Panginoon. Kaya, pasensya na lang, kaya pupunta ako dyan. Ngayon na. Okay. Ano ka ba? Andito ako sa kwarto, nag-preaching ako about tungkol sa Panginoon, kaligtasan. Pasensya mo na po, iinto ko muna saglit ang aking pabalaba kasi yung nurse nandito at yung pasyente ko nasa CR ko. Pasensya lang muna.
Pasensya na po kasi nandito yung nurse po ng pasyente ko po. Kaya itong vlog kong ito po ay puputulin ko muna. Itutuloy ko na lang sa bukas na naman po kasi sobrang na isang oras po. Thank you Lord. Salamat Panginoon sa inyong salita Panginoon na iginabay mo sa akin Panginoon na isinir ko sa kanila lahat ng katotohanan ay dapat siyang tularan at siyang sumasunod ng tao sa mundo. Kung gusto niyo po na kayo makapunta ng langit mga viewers ko, makinig kayo sa sabihin ko at sundin nyo ang salita ng Diyos. Hindi po yung salita ko. Hindi ko magagawa po ito kung wala ang Diyos sa puso ko at kung wala ang Spirit ng Panginoon sa akin at kung hindi ko sinusunod ang gusto ng Diyos. Salamat Panginoong Isus. Binabalik ko po ang kapurihan sa iyo. Sa iyong pangalan ng Isus. Thank you, Father. Thank you very much. Thank you. That's all.